Greetings, esteemed learners. Welcome to a day filled with blessings and knowledge. Get ready to embark on an exciting journey of learning and enjoyment with us in this video. Today, we will delve into the fascinating world of correctional administration, focusing on the 10 key topics covered in Criminology Board Exam Reviewer Set 6A. Your safety is our utmost priority, so let's ensure a secure and engaging learning experience together. May God's blessings always accompany you. Join us on the enlightening voyage ahead, right here on the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. When an inmate is given a shakedown before admission, it means A. He has taken the process of identification, record, fingerprint and photograph. B. He has been examined for contraband. C. His commitment paper are delivered to record clerk. D. All of these. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. He has been examined for contraband. Explanation of each choice. A. He has taken the process of identification, record, fingerprint, and photograph. A. Kinuha niya ang proseso ng pagkilala, pag-record, fingerprint, at litrato. This refers to the booking process, where an inmate's personal information is recorded, fingerprints are taken, and a photograph is snapped for identification purposes. While this is a typical procedure during admission, it is not specifically referred to as a shakedown. B. He has been examined for contraband. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-book kung saan ang personal na impormasyon ng isang bilanggo ay naitala, kinukuha ang mga fingerprint at kinunan ang isang larawan para sa mga layunin ng pagkakakilanlan. Bagamat isa itong tipikal na pamamaraan sa panahon ng pagpasok, hindi ito partikular na tinutukoy bilang isang shakedown. B. Siya ay sinuri para sa kontrabando. A. Shakedown is a term commonly used in corrections that refers to a thorough search of an inmate, their belongings, or living area to find prohibited items, contraband. This could include illegal drugs, weapons, or any other unauthorized materials. A shakedown typically happens to ensure the safety and security of the facility. C. His commitment papers are delivered to the record clerk. Ang shakedown ay isang terminong karaniwang ginagamit sa mga pagwawasto na tumutukoy sa isang masusing paghahanap sa isang bilanggo, kanilang mga ari-arian, o lugar ng tirahan upang mahanap ang mga ipinagbabawal na bagay, kontrabando. Maaaring kabilang dito ang mga ilegal na droga, armas, o anumang iba pang hindi autorisadong materyales. Karaniwang nangyayari ang shakedown upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng pasilidad. Ang kanyang mga papeles sa pangako ay inihahatid sa record clerk. Commitment papers are legal documents that indicate an inmate's incarceration order. These papers are necessary for the administrative process of documenting the inmate's legal status. However, this paperwork process is unrelated to a shakedown. D. All of these. Ang mga papeles ng pangako ay mga legal na dokumento na nagsasaad ng utos ng pagkakulong ng isang bilanggo. Ang mga papeles na ito ay kinakailangan para sa administratibong proseso ng pagdodokumento ng legal na katayuan ng bilanggo. Gayunpaman, ang proseso ng papeles na ito ay walang kaugnayan sa isang shakedown. Di lahat ng ito. While the options A, B, and C describe processes involved during an inmate's admission, the term shakedown is specifically associated with examining for contraband, making this choice incorrect. Habang inilalarawan ng mga opsyon A, B, at C, ang mga prosesong kasangkot sa pagpasok ng isang bilanggo, ang terminong shakedown ay partikular na nauugnay sa pagsusuri para sa kontrabando na ginagawang mali ang pagpipiliang ito. An inmate may be granted parole if he A. Earn good conduct time allowance credit. B. Serve minimum sentence. C. Earn good behavior while serving prison term. D. All of these. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3,
2, 1. The correct answer is D, all of these. Explanation of each choice. A. Earned Good Conduct Time Allowance Credit. Good Conduct Time Allowance, GCTA, refers to the reduction in an inmate sentence as a reward for good behavior while in prison. If an inmate consistently follows prison rules and regulations, they can earn these credits, which may lead to an earlier release through parole. B. Serve minimum sentence. Parole is typically granted after an inmate has served the minimum sentence prescribed by the court. This means that even if they qualify for parole based on good behavior, they must have already completed the minimum time required. C. Earn good behavior while serving prison term. Demonstrating good behavior while serving a prison term is a significant factor in parole decisions. This shows that the inmate has reformed and is likely to reintegrate into society successfully. Since all these factors contribute to an inmate being eligible for parole, the correct answer is D, all of these. A. Nagkamit ng Good Conduct Time Allowance Credit. Ang Good Conduct Time Allowance, GCTA, ay tumutukoy sa pagbawas sa sentensya ng isang bilanggo bilang gantimpala para sa mabuting pag-uugali habang nasa kulungan. Kung ang isang bilanggo ay patuloy na sumusunod sa mga tuntunin at regulasyon sa bilangguan, maaari niyang makuha ang mga kredito na ito, na maaaring humantong sa isang mas maagang paglaya sa pamamagitan ng parol. B. Ihatid ang pinakamababang sentensya. Karaniwang ibinibigay ang parol pagkatapos na may hatid ng isang bilanggo ang pinakamababang sentensya na itinakda ng korte. Nangangahulugan ito na kahit na sila ay kwalipikado para sa parol batay sa mabuting pag-uugali, dapat na nakumpleto na nila ang pinakamababang oras na kinakailangan. Nagkamit ng mabuting pag-uugali habang naglilingkod sa bilangguan. Ang pagpapakita ng mabuting pag-uugali habang naglilingkod sa isang termino sa bilangguan ay isang mahalagang salik sa mga desisyon sa parol. Ito ay nagpapakita na ang preso ay nagreporma at malamang na matagumpay na makakasama muli sa lipunan. Dahil ang lahat ng mga salik na ito ay nag-aambag sa isang bilanggo na maging karapat-dapat para sa parol, ang tamang sagot ay di lahat ng ito. Aside from protecting the public, imprisonment has for its latest objective, the A. Reformation of offenders. B. Deterrence. C. Segregation of offender. D. Confinement of offender. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a reformation of offenders. Explanation of choices. A reformation of offenders, this refers to the process of rehabilitating or reforming prisoners so that they can return to society as law-abiding citizens. The idea is to change their behavior and attitudes to prevent them from committing future crimes. Modern correctional systems aim not just to punish but to provide opportunities for education, therapy, and skill building to help offenders reintegrate into society. B. Deterrence. Deterrence is the strategy of discouraging crime by creating fear of punishment. This can be specific, targeting the individual offender to prevent future offenses, or general, aiming to prevent crime in society by making an example of the punishment given to offenders. While important, it is not the latest objective compared to the focus on rehabilitation. C. Segregation of offender. This refers to keeping offenders away from the public to prevent them from causing further harm. Segregation protects society from dangerous individuals but doesn't focus on the personal development or improvement of the offender. D. Confinement of offender. Confinement refers to simply imprisoning the offender and restricting their freedom. It ensures they are physically restrained and unable to commit crimes during their sentence but does not address behavioral change or rehabilitation. In recent years, the focus has shifted more towards reformation as the goal is not just to isolate or punish offenders, but to help them reintegrate into society as productive individuals. A. Reformasyon ng mga nagkasala. Ito ay tumutukoy sa proseso ng rehabilitasyon o reforma sa mga bilanggo upang sila ay makabalik sa lipunan bilang mga mamamayang masunurin sa batas. Ang ideya ay baguhin ang kanilang pag-uugali at pag-uugali upang maiwasan silang gumawa ng mga krimen sa hinaharap. Ang mga modernong sistema ng pagwawasto ay naglalayong hindi lamang parusahan ngunit upang magbigay ng mga pagkakataon para sa edukasyon, therapy, at pagbuo ng kasanayan upang matulungan ang mga nagkasala na muling makasama sa lipunan. B. Deterrence. Ang deterrence ay ang estratehiya ng panghinaan ng loob ang krimen sa pamamagitan ng paglikha ng takot sa parusa.
Ito ay maaaring maging partikular na nagtatarget sa individual na nagkasala upang maiwasan ang mga pagkakasala sa hinaharap o pangkalahatan. Na naglalayong maiwasan ng krimen sa lipunan sa pamamagitan ng paggawa ng isang halimbawa ng parusang ibinibigay sa mga nagkasala. Bagamat mahalaga, hindi ito ang pinakabagong layunin kumpara sa pagtutok sa rehabilitasyon. Si segregasyon ng nagkasala, ito ay tumutukoy sa paglalayo sa mga nagkasala sa publiko upang maiwasan ang mga ito na magdulot ng karagdagang pinsala. Pinoprotektahan ng segregation ng lipunan mula sa mga mapanganib na individual ngunit hindi tumutuon sa personal na pag-unlad o pagpapabuti ng nagkasala. Di pagkakulong ng nagkasala, ang pagkakulong ay tumutukoy sa simpleng pagkulong sa nagkasala at paghihigpit sa kanilang kalayaan. Tinitiyak nito na sila ay pisikal na pinigilan at hindi makakagawa ng mga krimen sa panahon ng kanilang sentensya ngunit hindi tumutugon sa pagbabago ng pag-uugali o rehabilitasyon. Sa nakalipas na mga taon, ang focus ay mas lumipat patungo sa reforma dahil ang layunin ay hindi lamang upang ihiwalay o parusahan ang mga nagkasala, ngunit upang tulungan silang muling maisama sa lipunan bilang mga produktibong individual. In the New Bilibid prison, all medium-security prisoners are confined at the ANBP Main Prison, B Camp Bukang Liwayway, C Camp Sampaguita, D Medium-Security Prison. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C Camp Sampaguita. Here's an explanation of each choice. ANBP Main Prison, this refers to the main compound of the New Bilibid prison in Muntinlupa, which typically houses maximum security inmates, such as those serving life sentences or those involved in heinous crimes. Medium security prisoners are not generally confined here. B Camp Bukang Liwayway, this camp is not commonly known as a place for housing medium security prisoners in the New Bilibid prison system. It may be associated with other activities or specific groups within the prison but not for medium security prisoners. C Camp Sampaguita, this is the designated area within the New Bilibid prison for medium security prisoners. Inmates here have committed less severe offenses compared to those in maximum security. They have more relaxed security measures and are closer to rehabilitation and potential reintegration into society. The Medium Security Prison, this is a general term and not the specific name of a facility within the New Bilibid prison. Although this describes the type of security, it doesn't refer to an actual camp or location within the prison system. Thus, Camp Sampaguita is specifically recognized as the facility for medium security prisoners in New Bilibid prison. Ang tamang sagot ay si Camp Sampaguita. Narito ang isang paliwanag ng bawat pagpipilian. A pangunahing bilangguan ng NBP, ito ay tumutukoy sa pangunahing tambalan ng bagong Bilibid Prison sa Muntinlupa, na kadalasang nagtataglay ng mga bilanggo na may pinakamataas na seguridad, tulad ng mga nagsisilbi ng habambuhay na sentensya o mga sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Ang mga bilanggo na may katamtamang seguridad ay hindi karaniwang nakakulong dito. B Camp Bukang Liwayway, ang kampo na ito ay hindi karaniwang kilala bilang isang lugar para sa mga bilanggo na may medium security sa New Bilibid prison system. Maaaring nauugnay ito sa iba pang aktibidad o partikular na grupo sa loob ng bilangguan ngunit hindi para sa mga bilanggo na may katamtamang seguridad. Si Camp Sampaguita, ito ang itinalagang lugar sa loob ng New Bilibid prison para sa mga bilanggo ng medium security. Ang mga bilanggo dito ay nakagawa ng hindi gaanong matinding pagkakasala kumpara sa mga nasa pinakamataas na seguridad. Mayroon silang mas maluwag na mga hakbang sa seguridad at mas malapit sa rehabilitasyon at potensyal na muling pagsasama sa lipunan. The Medium Security Prison, ito ay isang pangkalahatang termino at hindi ang partikular na pangalan ng isang pasilidad sa loob ng New Bilibid Prison. Bagamat inilalarawan nito ang uri ng seguridad, hindi ito tumutukoy sa isang aktwal na kampo o lokasyon sa loob ng sistema ng bilangguan. Kaya, ang Camp Sampaguita ay partikular na kinikilala bilang pasilidad para sa mga bilanggo ng medium security sa New Bilibid Prison. Under the prison rules, who is charged for the hearing of disciplinary cases in prison? A. Classification Board, B. Parole Board, C. Administrative Board, D. Disciplinary Board. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3,
2, 1. The correct answer is the disciplinary board. Explanation of each choice. A classification board. This board is responsible for assessing and classifying prisoners based on various factors such as risk, behavior, and rehabilitation needs. Their main function is to determine the appropriate security level, housing assignment, and programs for the inmate, but they are not primarily involved in handling disciplinary cases. B. Parole Board. The Parole Board's role is to review cases of eligible inmates and determine whether they can be released from prison on parole. They assess the inmate's behavior, rehabilitation progress, and potential risk to society. They do not handle disciplinary matters within the prison. C. Administrative Board. The Administrative Board typically manages overall administrative functions of the prison, such as budgeting, staffing, and policy implementation. They may oversee general operations, but disciplinary cases are not their direct responsibility. The Disciplinary Board. The Disciplinary Board is the body responsible for hearing disciplinary cases in prison. When inmates violate prison rules or commit infractions, the Disciplinary Board conducts hearings to review the cases and determine appropriate sanctions or penalties based on the severity of the offense. This board ensures that disciplinary actions are fair and follow due process. A. Lupon ng pag-uuri. Ang lupon na ito ay may pananagutan sa pagtatasa at pag-uuri ng mga bilanggo batay sa iba't ibang salik tulad ng panganib, pag-uugali, at mga pangangailangan sa rehabilitasyon. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay upang matukoy ang naangkop na antas ng seguridad, pagtatalaga sa pabahay, at mga programa para sa bilanggo, ngunit hindi sila pangunahing kasangkot sa paghawak ng mga kaso ng pagdidisiplina. B. Lupon ng parol. Ang tungkulin ng lupon ng parol ay suriin ang mga kaso ng mga karapat-dapat na bilanggo at tukuyin kung maaari silang palayain mula sa bilangguan sa parol. Tinatasan nila ang pag-uugali ng bilanggo, pag-unlad ng rehabilitasyon, at potensyal na panganib sa lipunan. Hindi nila pinangangasiwaan ang mga usaping pandisiplina sa loob ng bilangguan. Si Administrative Board. Ang Administrative Board ay karaniwang namamahala sa mga pangkalahatang administratibong tungkulin ng bilangguan, tulad ng pagbabudget, staffing, at pagpapatupad ng patakaran. Maaari nilang pangasiwaan ang mga pangkalahatang operasyon, ngunit ang mga kaso ng pagdidisiplina ay hindi nila direktang responsibilidad. The Disciplinary Board. Ang Disciplinary Board ay ang katawan na responsable sa pagdinig ng mga kaso ng pagdidisiplina sa bilangguan. Kapag ang mga bilanggo ay lumabag sa mga tuntunin sa bilangguan o nakagawa ng mga paglabag, ang Disciplinary Board ay nagsasagawa ng mga pagdinig upang suriin ang mga kaso at matukoy ang mga naangkop na parusa o parusa batay sa kalubhaan ng pagkakasala. Tinitiyak ng lupon na ito na ang mga aksyong pandisiplina ay patas at sumusunod sa nararapat na proseso. The form of conditional release that is granted after a prisoner has served a portion of his sentence in a correct INL. A. Conditional pardon. B. Probation. C. Parole. D. Commutation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Parole. Explanation of each choice. A. Conditional pardon. A conditional pardon is a form of clemency granted by a president or governor, which forgives a person's crime or reduces their sentence, but often with conditions attached. It is not necessarily related to serving a portion of a sentence in prison. B. Probation. Probation is an alternative to imprisonment where an offender is allowed to remain in the community under supervision instead of serving time in prison. It is typically imposed as part of the original sentence and doesn't involve serving time in a correct INL facility before the release. C. Parole. Correct answer. Parole is the conditional release of a prisoner after serving a portion of their sentence in a correct INL facility. Parolees are still under supervision and must follow specific conditions to avoid being sent back to prison. D. Commutation. Commutation refers to the reduction of a sentence by a government authority, such as a president or governor. It does not involve the supervised release of an offender but rather reduces the severity or length of the sentence. In summary, parole involves the conditional release of a prisoner after serving part of their sentence, making it the correct answer. A. May kondisyong pagpapatawad.
Ang conditional pardon ay isang anyo ng clemency na ipinagkaloob ng isang pangulo o gobernador na nagpapatawad sa krimen ng isang tao o nagpapababa ng kanilang sentensya, ngunit kadalasang may mga kondisyon na kalakip. Ito ay hindi kinakailangang nauugnay sa paghahatid ng isang bahagi ng isang sentensya sa bilangguan. B. Probation. Ang probation ay isang alternatibo sa pagkakulong kung saan ang isang nagkasala ay pinahihintulutang manatili sa komunidad sa ilalim ng pangangasiwa sa halip na magsilbi ng oras sa bilangguan. Karaniwan itong ipinapataw bilang bahagi ng orihinal na pangungusap at hindi kasama ang oras ng paghahatid sa isang pasilidad ng pagwawasto bago ang paglaya. C. Parole. Tamang sagot. Ang parol ay ang kondisyonal na pagpapalaya ng isang bilanggo pagkatapos pagsilbihan ng isang bahagi ng kanilang sentensya sa isang correctional facility. Ang mga parolado ay nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa at dapat sumunod sa mga partikular na kondisyon upang maiwasang maibalik sa bilangguan. D. Commutation. Ang commutation ay tumutukoy sa pagbabawas ng isang sentensya ng isang awtoridad ng pamahalaan tulad ng isang pangulo o gobernador. Hindi ito nagsasangkot ng pinangangasiwa ang pagpapalaya ng isang nagkasala ngunit sa halip ay binabawasan ng kalubhaan o haba ng sentensya. Sa buod, ang parol ay nagsasangkot ng kondisyonal na pagpapalaya ng isang bilanggo pagkatapos pagsilbihan ang bahagi ng kanilang sentensya na ginagawa itong tamang sagot. In jails or prisons, which of the following is a function of the custodial division? A. Supervision of prisoners. B. Escort of inmates or prisoners. C. Keeping of records. D. None of the above. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Supervision of prisoners. Explanation of the choices. A. Supervision of prisoners. This is a key function of the custodial division in jails or prisons. The primary responsibility of this division is to ensure the safety, security, and control of inmates. Custodial officers monitor prisoner behavior, enforce discipline, and prevent escape or disturbances within the facility. B. Escort of inmates or prisoners. While escorting inmates might involve the movement of prisoners within or outside the facility, this task usually falls under the security or escort division, rather than the custodial division. The custodial division focuses more on the daily supervision and control within the prison environment. C. Keeping of records. This task is typically handled by the administrative division or record section in jails or prisons. They maintain inmate files, records of disciplinary actions, sentences, and other relevant data. The custodial division does not usually handle these responsibilities directly. D. None of the above. This option is incorrect because supervision of prisoners, option A, is indeed a function of the custodial division. A. Pangangasiwa ng mga bilanggo. Ito ay isang pangunahing tungkulin ng custodial division sa mga kulungan o bilangguan. Ang pangunahing responsibilidad ng dibisyong ito ay tiyakin ang kaligtasan, seguridad, at kontrol ng mga bilanggo. Sinusubaybayan ng mga opisyal ng kustodiya ang pag-uugali ng bilanggo, nagpapatupad ng disiplina, at pinipigilan ng pagtakas o mga kaguluhan sa loob ng pasilidad. B. Escort ng mga bilanggo o bilanggo. Habang ang pag-escort sa mga bilanggo ay maaaring may kinalaman sa paggalaw ng mga bilanggo sa loob o labas ng pasilidad, ang gawaing ito ay karaniwang nasa ilalim ng Security o Escort Division, sa halip na sa Custodial Division. Ang Custodial Division ay higit na nakatuon sa pang-araw-araw na pangangasiwa at kontrol sa loob ng kapaligiran ng bilangguan. C. Pagpapanatili ng mga talaan. Ang gawaing ito ay karaniwang pinangangasiwaan ng Administrative Division o Record Section sa mga kulungan o bilangguan. Pinapanatili nila ang mga file ng bilanggo, mga talaan ng mga aksyong pandisiplina, mga pangungusap, at iba pang nauugnay na data. Karaniwang hindi direktang pinangangasiwaan ng Custodial Division ang mga responsibilidad na ito. D. Wala sa nabanggit. Ang opsyon na ito ay hindi tama dahil ang pangangasiwa sa mga bilanggo, option A, ay talagang tungkulin ng Custodial Division. The putting of offenders in prison for the purpose of protecting the public and at the same time rehabilitating them by requiring the latter to undergo institutional treatment program is referred to as A. Imprisonment. B. Trial. C. Conviction. D. Detention.
In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Imprisonment. Here's a breakdown of each choice. A. Imprisonment. Explanation: imprisonment refers to the act of confining individuals in a prison or correctional facility. It serves dual purposes, protecting society from offenders and providing a structured environment where rehabilitation programs can be implemented. These programs may include therapy, education, and vocational training aimed at helping offenders reintegrate into society upon release. B. Trial. Explanation: a trial is the legal process where evidence is presented to determine whether an individual is guilty or innocent of a crime. It does not involve confinement or rehabilitation, rather, it focuses on adjudicating the guilt or innocence of the accused. C. Conviction. Explanation: a conviction is the formal declaration by a court that someone is guilty of a crime after a trial. It signifies that the legal process has concluded with a determination of guilt, but it does not encompass the aspect of confinement or rehabilitation directly. D. Detention. Explanation: detention typically refers to the temporary holding of individuals in custody, often before a trial or sentencing. It does not necessarily imply long-term confinement or rehabilitation, as it may only last until a court hearing. In summary, imprisonment is the term that best fits the description of both protecting the public and facilitating the rehabilitation of offenders through institutional treatment programs. A. Pagkakulong. Paliwanag: ang pagkakulong ay tumutukoy sa pagkilos ng pagkulong sa mga individual sa isang bilangguan o pasilidad ng pagwawasto. Ito ay nagsisilbing dalawahang layunin: pagprotekta sa lipunan mula sa mga nagkasala at pagbibigay ng isang nakaayos na kapaligiran kung saan maaaring ipatupad ang mga programa sa rehabilitasyon. Maaaring kabilang sa mga programang ito ang therapy, edukasyon, at bokasyonal na pagsasanay na naglalayong tulungan ang mga nagkasala na makasamang muli sa lipunan pagkalaya. B. Pagsubok. Paliwanag: ang paglilitis ay ang legal na proseso kung saan iniharap ang ebidensya upang matukoy kung ang isang individual ay nagkasala o inosente sa isang krimen. Hindi ito nagsasangkot ng pagkakulong o rehabilitasyon, sa halip, ito ay nakatuon sa paghatol sa pagkakasala o kawalang sala ng akusado. C. Paniniwala. Paliwanag: ang paghatol ay ang formal na deklarasyon ng korte na ang isang tao ay nagkasala ng krimen pagkatapos ng paglilitis. Ito ay nagpapahiwatig na ang legal na proseso ay natapos na sa isang pagpapasya ng pagkakasala, ngunit hindi nito direktang sumasaklaw sa aspeto ng pagkakulong o rehabilitasyon. D. Detention. Paliwanag: karaniwang tumutukoy ang detention sa pansamantalang pagkulong sa mga individual, madalas bago ang paglilitis o pagsentensya. Hindi ito nangangahulugan ng pangmatagalang pagkakulong o rehabilitasyon, dahil maaari lamang itong tumagal hanggang sa pagdinig ng korte. Sa kabuuan, ang pagkakulong ay ang terminong pinakaangkop sa paglalarawan ng parehong pagprotekta sa publiko at pagpapadali sa rehabilitasyon ng mga nagkasala sa pamamagitan ng mga programa sa paggamot sa institusyon. The Sablayan Penal Colony and Farm, a national penitentiary in the Philippines under the Bucor, is located in A. Palawan, B. Zamboanga, C. Davao, D. Occidental Mindoro. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Occidental Mindoro. Here's a breakdown of each choice. A. Palawan. Palawan is known for its natural beauty and is a popular tourist destination, but it is not the location of the Sablayan Penal Colony. B. Zamboanga. Zamboanga City is located in the Zamboanga Peninsula in Mindanao. While it has various government facilities, it does not house the Sablayan Penal Colony. C. Davao. Davao City is a major city in the Davao region, also in Mindanao. It is known for its agricultural products and as a center of commerce, but the Sablayan Penal Colony is not located here. D. Occidental Mindoro. This is the correct choice. The Sablayan Penal Colony and Farm is situated in Sablayan, Occidental Mindoro. It functions as a national penitentiary under the Bureau of Corrections (Bucor) and focuses on rehabilitation through agricultural practices. A. Palawan.
Kilala ang Palawan sa likas na ganda nito at sikat na destinasyon ng mga turista, ngunit hindi ito ang lokasyon ng Sablayan Penal Colony. B. Zamboanga. Ang Zamboanga City ay matatagpuan sa Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Bagamat mayroon itong iba't ibang pasilidad ng pamahalaan, hindi nito makikita ang Sablayan Penal Colony. C. Davao. Ang Davao City ay isang pangunahing lungsod sa Davao Region, gayon din sa Mindanao. Kilala ito sa mga produktong pang-agrikultura nito at bilang sentro ng komersyo, ngunit hindi matatagpuan dito ang Sablayan Penal Colony. D. Occidental Mindoro. Ito ang tamang pagpipilian. Ang Sablayan Penal Colony and Farm ay matatagpuan sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ito ay gumaganap bilang isang pambansang penitentiary sa ilalim ng Bureau of Corrections, BUCOR, at nakatutok sa rehabilitasyon sa pamamagitan ng mga gawaing pang-agrikultura. In Babylon, about 1990 BC, this is credited as the oldest code prescribing savage punishment but in fact is nearly 100 years older. A. Hammurabic Code. B. Sumerian Code. C. Justinian Code. D. Code of Draco. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Sumerian Code. Explanation of each choice. A. Hammurabic Code. The Hammurabi Code is one of the most well-known ancient legal codes, dating back to around 1754 BC in Babylon. While it is indeed famous for its strict punishments, it is not the oldest. The Sumerian Code predates it by nearly a century. B. Sumerian Code. The Sumerian Code refers to various legal codes from ancient Sumer, which are believed to be nearly 100 years older than the Hammurabi Code. The Sumerians had a system of laws that laid the groundwork for later legal systems in Mesopotamia. C. Justinian Code. The Justinian Code, or Corpus Juris Civilis, was compiled under the Byzantine Emperor Justinian I in the 6th century AD. It is much later than the other codes and is not considered one of the oldest legal codes. D. Code of Draco. The Code of Draco was established in Athens around 621 BC. It is known for its harshness, but like the Justinian Code, it comes after the Sumerian Code and Hammurabi Code, making it not relevant to the question about the oldest legal codes. In summary, the Sumerian Code is credited as the oldest legal code, with its origins nearly 100 years before the Hammurabi Code. A. Kodigo ng Hammurabic. Ang Hammurabi Code ay isa sa mga pinakakilalang sinaunang legal na kodigo na itinayo noong mga 1754 BC sa Babylon. Bagamat sikat nga ito sa mga mahigpit na parusa nito, hindi ito ang pinakamatanda. Ang Sumerian Code ay nauna rito ng halos isang siglo. B. Sumerian Code. Ang Sumerian Code ay tumutukoy sa iba't ibang mga legal na code mula sa sinaunang Sumer, na pinaniniwalaan na halos 100 taon na mas matanda kaysa sa Hammurabi Code. Ang mga Sumerian ay may sistema ng mga batas na naglatag ng batayan para sa mga susunod na sistemang legal sa Mesopotamia. C. Justinian Code. Ang Justinian Code, o Corpus Juris Civilis, ay pinagsama-sama sa ilalim ng Byzantine Emperor Justinian I noong ika-6 na siglo AD. Ito ay mas huli kaysa sa iba pang mga code at hindi itinuturing na isa sa mga pinakalumang legal na code. D. Codigo ni Draco. Ang Code of Draco ay itinatag sa Athens noong 621 BC. Ito ay kilala sa pagiging malupit nito, ngunit tulad ng Justinian Code, ito ay kasunod ng Sumerian Code at Hammurabi Code, kaya hindi ito nauugnay sa tanong tungkol sa mga pinakalumang legal na code. Sa kabuuan, ang Sumerian Code ay kinikilala bilang ang pinakalumang legal na code na ang pinagmulan nito halos 100 taon bago ang Hammurabi Code. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, correctional administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos.
hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.